So, hindi ko na po patatagalin. Atin na po ibibigay ang mesa, ang floor para sa ating po bisita po pastor, si Pastor Erwin Corioso. Welcome. Salamat, Brother Joseph. Ako na po itong mga kapatid baka isipin niyo hindi pa bumababa si Brother Joseph. Nagkataon lang po na magkapareho kami ng estilo ng bibig. Kaya, huwag kayo magtataka. Baka mamaya pag umakyat dito si Brother Erwin, kasi Pastor Erwin. Sa bagay, also naman yan, di ba? Also naman po yung ganitong estilo ng bibig. Palapakan po natin ating Panginoon mga kapatid. Wala ko po na umpisan ko sa personal testimony ko. Totoo po na nakapaglingkod po ako dito at ito pong South Centro ang kinikilala kong home church ko po. Kumbaga, 50% ng bahagi ko po sa ministeryo, dito ko po natutunan po talaga sa South. Dito po ako unang tumugtog. Yan, yung tugtog ko, ewan ko lang, baka kinakanta rin dito yung beautify your people, o kaya yung unang magtugtog. Yan, mali-mali, parang gusto mo mag-give up. Lahat ng mga inumpisan ko, dito rin po ako natutong mag-preach, dito rin po ako natutong magpa-awit. Sabi ko kanina, 50% ang away ng ministry, dito ko po natutunan. Kaya malapit po sa aking puso ang South Centro. At kapag dumadaan po ako dito, papunta ng Kabusaw, lagi po akong natutuwa, masaya, nabibilas po ako pag nakikita ko yung South Centro, yung narating ng South Centro. Alam niyo po ba na dati pangarap lang namin dito, yung mga nakasama ko po dito. Ayan, kasama ko sa KMJ, pangarap lang namin ang mga instrumentong yan. No, nag-aagaw kami dito, mukhang sobra-sobra na yata. Kahit elder, pwede naman humawak ng gitara. Marami pagbaba, kahit ito pong iglesia nito, pangarap ko ito, pero tingnan niyo naman, talagang tapat ang Diyos sa mga nagtatapat po sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag lang po talaga tayong susuko, huwag tayong magpapaapekto sa mga kung ano mga bagay, mga hadlang na ginagawa ng kaaway. Ibibless tayo ng Lord. Personal sa iglesia, para sa mga pagpapala ng Diyos. At yun ay pangako sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kanina, yung part ng program, yung Bible sharing, at sabi ko talaga, nakabalik ako sa South Centro. Yan, naalala ko yung Bible sharing ngayon. Kasi ayaw ko rin noon eh. Ako, Bible sharing, baka matawag ako. Naalala ko yung part na yan. Marami pa po akong mga karanasan. Natutuwa po ako, nakikita ko po yung mga dati kong nakasama noon na nagpapatuloy. Praise the Lord. Yung dalawa ditong nagpapaawit kanina, yung isa doon, nung mag-umpisa po ako ay, yun, nakikita ko po sa Sunday School. Yung nagpaawit kanina ng ilaw. Yung isa naman, pinahapon po ng tatay kasi hindi magpermis ako. Yan yung mga naalala ko. Yung iba, mga batang-bata ko. Dito rin po ako, nagsimulang maubos ang aking book. Makapal pa ako tutulo. Pero ngayon, natutuwa lang po ako. Nais ko pong ibahagi sa inyo mga karanasan ko. At masaya po ako sa naabot ng South Centro. Oo, totoong maraming problema at nandiyan yan. Hindi naman nawawala lagi ang problema. Kasi habang pinagpapala tayo ng Panginoon, ang kaaway naman natin lagi. Lagi naman nandiyan para sirahin tayo, para ibagsak tayo. Lalo pat ginagamit tayo at patuloy tayong lumalago. Mapalad tayo kasi yun naman ang sabi ng Biblia. Habang lumalago tayo, nandiyan naman yung kaaway, ibabagsak po tayo. Pero kailanman, sa mga nagtitiwala at patuloy natin malapit sa ating Panginoon, lumulog sa Panginoon, ay hindi tayo kailanman matitipan ng kaaway. Hindi po yan mga kapatid? Praise God. Praise the Lord. Pero hindi pa po yan ang sermon ko mga kapatid. Umpisa pa lang po. Tayo pong lahat ay magsitayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng kanyang mayayamang salita na pagkukunan ko ng mensahe sa hapon sa umaga nito. Pagkatsa mga kapatid sa ito ng hapon na kanina ni Brother Joseph, mamaya sa ano sa Kabusaw,
praise. Ayan, mas maganda yung process ko dito. Pakinggan mo natin salita ng ating Panginoon. Lucas 18:1, no? At sa mga sumusunod na talata. Isinaysay ni Jesus sa isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, Bithania, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod din yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katulungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kaninungan, igagawad ko na ang katurungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kapapalitan niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarayo sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal niyo. Sinabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng tao, ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga tao na nananalig sa kanya. Ang pagpapala ng Diyos ang sumaating kapag kabasa ng kanyang mayamang na salita. Tayo po aling sa magaling bukit, manalangin. Lord na mapangyarihan ka sa lahat, o Diyos na buhay, ang Diyos na bilalang ng langit at lupa, ang Diyos na kasama namin, ang Diyos na mahabagin, punong-puno ng pagmamahal. Panginoon, narito muli kami Panginoon sa iyong banal na harapan, patuloy ng tatas ng tinig, ng pagsalamat sapagkat minsan pa, muli, ang iyong mga salita ay matututunan namin at maaari namin gamitin Panginoon sa aming pamumuhay. Tulungan mo kami Panginoon, sa patuloy na pagpalaot ng gawain ito, maranasan namin Panginoon ang iyong walang samang pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Itago mo sa iyong banal na likuran. Ikaw ang magliwanag, ikaw ang makita, ikaw ang mabigyan ng karangalan sa aming kalugnahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po tayo. Ang tema po natin ngayon ay pag-uusapan natin mga kapatid ang tungkol sa pananalangin. Persistence and prayer. Persistence and prayer. Alam natin na ang pananalangin mga kapatid, aminado tayo, kahit sino tanongin natin na ang pananalangin ay tunay na kapangyarihan. Nararanasan natin ang kapangyarihan. Marami na po sa atin na nagka-testimony na kapag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon, kumikilos ang Diyos. Maraming nababago sa pamilya, sa sarili mo, sa iglesia, sa mga personal mong hinihiling sa Panginoon, mga laban mo sa buhay, mga laban ng iglesia, kumikilos ang Diyos. At alam po natin na ang panalangin ay makapangyarihan. Ang problema ng mga kapatid, nagkakatalo-talo lang kung paano natin ginagamit at pinahalagaan ang panalangin. Oo, aminado tayo, pero gaano naman tayo consistent sa pananalangin? Ayan po tinatawag na persistent. Persistent. Mamaya, mahalagaan natin yung kahulugan ng persistent. Hindi tayo tuloy-tuloy. Sumusuko agad tayo. Pero alam natin na ang panalangin, makapangyarihan. Relasyon natin ito sa Panginoon. Kaya lang ang problema yun lang. Marami sa atin na hindi natin naayos ang ating buhay panalangin o kaya naman hindi tayo puminsito na ang panalangin. Pinaniniwalaan natin hanggang dito pero hindi natin sinasabuhay ang panalangin. Naalala ko tuloy po yung isang kwento. Meron pong kwento na meron isang matandang babae sa isang malayong lugar na nakatira. Hindi inaabot ng ilaw, parang linya ng kasoreko. Kaya ang ginagawa niya po kapag gabi, nagsisindi siya ng kandila. Ayan ang ginagamit niya para natin yung bahay niya. Dumating po ang araw na inabot na rin siya ng linya yung lugar na yun ng kuryente. Inabot na po. Hindi ko alam pa, kasoreko, mga ganyan, mga ganyan po kalatinan na kuryente. Ngayon, dahil nagpakabit na yung ilang mga kapitbahay, nagpakabit din po siya ng kuryente. Nagpailaw din siya. Sa madaling kwento po,
pinailawan niya yung bahay. Meron na rin siyang ilaw. So, kinagabihan, ang ginawa ng matanda, syempre yung mga ilaw niya, may switch. Binuksan niya na po yung switch ng ilaw. Bukas niya ng switch, nagliwanag na doon sa bahay. Ang ginawa ng matanda, hinanap niya yung, nung magliwanag, hinanap niya yung puspuro at kandila. Ginawa niya, sinigdihan niya yung kandila, pagkatapos ng sinigdihan yung kandila, pinatay niya na po yung ilaw. Anong pinapakita nito mga kapatid? Hindi niya masyadong naunawaan kung gaano ka-useful yung kuryente. Kaya yun, kala niya ang gamit lang, liwanagan para mahanap niya yung kandila at yung sinigdihan yung kandila. Minsan ganyan po tayo sa pananalangin. Sa pananalangin po natin, talagang pahirapan. Ano po? Si Jesus, mga kapatid, nagturo siya ng isang talinhaga na nagpapakita na kailangan huwag tayong manghinawa at sumuko sa pananalangin. Dalawang bagay po ang tinuro niya. Sabi niya sa Luke 18, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Dalawang bagay po ang tinuro ng Panginoon. Yung prayer itself na tumutukoy na connection natin sa ating Panginoon, di ba yung prayer? Direct link to God natin. Communication natin yan, di ba? Communication natin yan. Meron pa siyang itinuro. Yung word na persistent. Huwag manghinawa. Na ang tinutukoy po doon ay huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko sa panalangin. Marami sa atin na natututong manalangin, pero sumusuko tayo sa panalangin. Marami tayong mga panalangin. Gusto nating marating, gusto nating maabot. Pero ang tanong, ngayon ba, hindi pa dumarating, pinapanalangin pa? Baka sumuko na tayo. Kasi minsan, dahil sa sobrang tagal ng pag-ilos ng Diyos, ayaw natin. Ayaw ko natin, ba naman? Kailangan po maging persistent po tayo sa pananalangin. Ano ba ibig sabihin ng persistent na nakadugtong sa panalangin? So, ang meaning po, sabi dito, continuing firmly or obstinately in a course in spite of difficulty or opposition. Nagpapatuloy. Yung word na obstinately, tinignan ko sa dictionary, matigas ang ulo, katigas. Ang persistent pa lang, parang ganito. Meron kang gustong marating, gustong maabot, hindi ko bumibitaw hanggang sa mapuhang siya. Though minsan negative yung paka-explain na, pero sa positive way, ma-appreciate natin ito, lalo na sa pananalangin natin. Ano po? Sa Tagalog, para mas maintindihan po natin yung persistent, sa Tagalog ay, ibig sabihin ay paulit-ulit. Porsigido. Ayan, paulit. Mapilit. Matyaga. Walang lubay. Yung word na walang lubay, meaning lasting. Masikhay. Intense. O sa Bicol, ano po yung ibig sabihin ito mga kapatid sa Bicol? Ang persistent. Bicol, igot. Igot-igot niya, igot-igot naman niya. Ayun yung persistent. Di ba? Nakakatindi po ba lang ang Bicol? Okay na. Igot, kita ano po. Pansinin po ulit natin yung verse na binasa po natin. Bakit kaya sinabi ng ating Panginoon na kailangan natin patuloy na manalangin at huwag sumuko? Kasi po, minsan ang mga panalangin po natin, tinitingnan natin as burden, hindi privilege. Panalangin. Kung tingin natin sa panalangin, bigat. Bigat naman manalangin. Minsan nananalangin tayo, kinabukasan ng amen. Meron bang ganun? Meron bang nananalangin? Ay, umami na pala. Amen. Minsan naman, nananalangin tayo, tayo mismo hindi na natin naiintindihan yung pinapanalangin natin. Nananalangin tayo, hikap ng hikap tayo. Huwag ka na hindi
ang nangyayari, burden siya, bigat, nabibigatan tayo. Pero hindi naman pagpala ang panalangin ko mga kapatid, hindi yan bigat, kasi privilege siya. Bakit naging privilege siya? Kasi, noong hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon, may padala po sa pagitan ng tao at Diyos. Sabi ng Isaias, ang panalangin mo ay hindi marinig dahil sa sala mo. Yun yung ano natin, yun yung realidad kapag hindi po natin tinanggap pa ang ating Panginoon buhay natin, namumuhay pa tayo sa kasalanan. Manalangin ka man at manalangin, hindi tinatanggap ng ating Panginoon Diyos. Pero, nung tayo po ay nakilala na natin ating Panginoon, nagkaroon tayo ng pribilehiyo. Dapat ang tingin po natin sa panalangin mga kapatid, pribilehiyo, privilege. Kasi yung iba, kapag nananalangin, hindi naman ex-Lord. Pero tayo, mapalad tayo, kasi binigyan tayo ng isang napakalaking pribilehiyo, isang kapangyarihan, isang panalangin natin, kikilos ng Diyos sa buhay natin at mararanasan natin ang sagot sa ating mga panalangin. Ano pa? Bakit tinuro ng ating Panginoon? Kasi minsan, ang tingin natin mga kapatid sa panalangin, minsan sumusuko na agad tayo sa panalangin kapag ang panalangin natin hindi tugma doon sa expectation po natin. Diba mangyayari namin ng Lord? Hindi mo ma-appreciate yung binigay sa ng Lord. Pero tandaan po natin, lahat ng binibigay sa atin ng Lord ay para sa ito pupunin natin. Wala naman yung binigay ng Lord na ikaw pahamak natin. Minsan, nag-iisip lang natin, parang hindi naman ng Lord ito yung binigay mo, bakit ito binigay mo? Huwag tayo mag-isip ng mga kapatid. Lahat ng binibigay ng ating Panginoon para sa ito pupunin natin. Kasi mahal na tayo. Sabihin mo nga sa kapatid, katabi mo mahal ka ng Diyos. Amen. Pangalawa, gusto ipakita ng ating Panginoon ang kanyang pagkakalinga sa atin. At ang Diyos ay sumasagot po sa ating mga panalangin. Ang Diyos po ay totoong sumasagot po sa ating mga panalangin. Okay, tingnan po natin yung story ng babaeng balo. Marami tayong aral ng tututuhan dito. At malalaman natin kung paano kumikilos ang Diyos kapag tayo ay persistent, kapag tayo ay consistent sa ating pong mga pananalangin. So yung babaeng balo, ano po yung kwento ng babaeng balo? Yung talinghaga. Meron isang babaeng balo, humihingi ng katarungan. Ang problema mga kapatid, yung hukom na nakatalaga sa kanya, na nilalapitan niya, ang problema, masama daw. Kumbaga, snap, masama na, magagalitin pa. Yun ang hadlang ng ng babaeng balo, kung paano tayo nilalapitan. Pero yung babaeng balo po, ano siya, consistent siya sa pagpalo ng hinihingi niyang katarungan doon sa hukom. Hindi siya sumusuko mga kapatid, kahit alam niya na ganun yung kalalagayan ng hukom, tuloy pa rin po siya sa paghingi ng katarungan. Alam niyo po sa Bible, kapag balo ay nasa mahirap na kalalagayan. Alam natin yan sa kasaysayan ng ating Panginoon. Pag balo pa, mahirap na kalalagayan. Kaya sabi ng ating Panginoon, tulungan, makainin niyo yung mga balo. Kasi pag balo ka ng panahon, medyo mababang ulit na yung kalalagayan. Mahirap ka. Pero ngayon yung mga balo ngayon, paano lang, basong-basong lang, baliktad na talaga yung mundo. Pero noon pa pagbalo, ngayon iba na. Sila yung mga mga basong-basong ba yung lagi nakikita natin sa online. Okay, balikan natin yung kwento. So, makulit yung di ba? Yung makulit yung balo sa talinghaga. Makulit yung balo. Parang pumupunta siya lagi sa ahensya. Lagi siyang present. Halimbawa, pumupunta ba? Kung sa munisipyo naka-opisina yung pumupunta yung babaeng balo na yun. Talagang makulit. Lagi, araw-araw niyang pinupuntahan. Siguro yung sekretary na nag-check ng attendance sa mga pumupunta, nandito ka na naman, nandito naman yung babaeng balo. Babaeng balo. Temperature check, 36.2. With vaccinated. Laging nandun ako sa attendance. Ang kulit.
kulit. And ang hindi pa ano pong nangyari, sabi ng hukom, igagawad ko na ang katawan ng inyong ang kulit kasi ang kulit-kulit, igawad ko na nga, baka matay pa. Yan ang hindi po mga kapatid. There are three important things to realize if we are persistent in prayer. May tatlo po tayong matututunan dito po sa talinghanang ito kapag tayo po ay malubay sa pananalangin. Lasting o masighay, lasting, tuloy-tuloy, consistent sa pananalangin. Naaral doon po sa babaeng palo. Number one, when we are persistent in prayer, God heals our needs. Kapag tayo ay persistent sa pananalangin, nararamdaman ng Panginoon ang ating panalangin. Parang magulang lang yan sa kanyang bata. Di ba yung bata kapag nagkukulit sa atin, minsan pag busy tayo, hindi naman natin pinapansin. Pero kapag yung anak natin ang kulit-kulit, halos hinihita na yung palda ng nanay, halos mawapala na yung nanay, ano nangyayari? Napapalingon ka. Nakukuha yung attention mo. Ganun din po sa pananalangin natin mga kapatid. Pero sa pananalangin natin, kailangan persistent po tayo. Hindi yung panalangin na naalala ko yung panalangin sa pagkain. Panginoon, i-bless mo po itong pagkain. Pagtanghali, Panginoon, i-bless mo yung pagkain. Paggabi, sabi nung nananalangin, Panginoon, tulad ulit yung lagi. Hindi siya consistent. Yung panalangin niya mga kapatid, ano nangyayari? Yung panalangin niya, parang hindi na talaga, parang wala na apig sa Panginoon. Ang Panginoon pala mga kapatid, kapag tayo ay intense sa panalangin, nakukuha natin yung attention ng Panginoon, napapalingon siya. O sige, ano yan, anak? Pero kung panalangin mo, ikaw ka ng ikaw, hindi ka mapansinin ng Panginoon. Alam naman natin na, alam ng Panginoon lahat ng ating mga hiling. Alam natin yung ginagawa. Pero, iba ang usapan, kapag persistent po tayo mga kapatid. Napapalingon ng Panginoon. Nakukuha natin yung attention. Tingnan mo yung babaeng balo. Tingnan mo yung babaeng balo. Nakuha niya yung attention kasi makulit siya. Pero kung isa, dalawa, tatlo, sumuko na siya. Sa palagay niyo ba makukuha ng balo yung katarungan? Hindi. Bakit nakuha niya yung katarungan? Kasi tuloy-tuloy siya. Pursigido siya. Meron pa mas mabigat eh. Yung tinatawag na desperado na word. Desperado na tayo. Parang sinasabi natin, Lord, tumingin ka naman sa akin kasi kung hindi mo papansinin ang panalangin ko, wala na ako. Yung ba sinasabi natin sa ating Panginoon mga kapatid, na Lord, wala kaming inaasahan, kundi ikaw lang. Alam niyo, kapag intention panalangin natin, parang pinapakita natin sa ating Panginoon, Lord, ikaw lang ang pag-asa ko. At natutuwa ang Panginoon, Lord. Kasi ang gusto ng Lord, total dependent tayo sa Kanya. At doon din po nasusukat ang ating mga pananampalataya. Kasi kung hindi naman tayo nananalangin sa Panginoon, tapos sasabihin mo, Lord, grabe ang pananampalataya ko sa iyo. Pero prayer, hindi ka naman kumbinsin kay Lord na ang Diyos gagawa sa pamamagitan ng panalangin sa iyo. Nakukuha yung attention. Psalms 34 verse 15, inupukpok ng Diyos ang mga matuwid at ang tagboy nila kanyang dinirinig. So may pagtagboy, may intense. Di ba yung isa sa meaning ng persistent? Mas magaling sa equal mga tugan, tingnan ilang po nito. Pinabantayan ng kaguranan ang mga matamos. Asin dinadalog niya ang saindang inagrangay. May pag-agrangay. Ay ba? Nag-aagrangay. Kamu po, pag nag-pray po kamo, nag-aagrangay po kamo sa Diyos. Ibig ko magsabihin, talagang umuusok. Umuusok tayo sa panalangin. Kasi kung hindi tayo usok sa panalangin, wala. Malamig yan mga kapatid. Wala, di ba kayo napansin ng Panginoon? Hindi ka papansin. Inagrangay. Naalala ko yung panalangin ng ating Panginoon. Sa Hebrews, sabi niya, si Lord daw talagang may explanation doon na lumuluhang
at sumisigaw sa kanyang pananalangin. Well, sa buhay naman ng Panginoon, makikita natin yan. Di ba yung panalangin niya sa Gethsemane, na halos dugo na yung kanyang, yung kanyang pawis na lumalabas sa kanya. Intense kasi yung panalangin niya. Sabi niya, ilayo mo ang sarong ito sa akin. Pero talagang nangyayari naman talaga yung kamatayan niya. Pero pinansin pa rin siya ng kanyang ama. Anak, hindi talaga pwede. Kailangan natin ituloy. Mahal ko ang tao. Pero pinansin siya ng Panginoon. Pagdala siya ng anghel para i-report lang si Lord. Di ba may pagkilas ang Lord? Kumikilas ang Panginoon. So, mag-agrahan din kita po sa mga panalangin. Igutan ta po ang satuyan ng mga pangibig. Iba naman yun. Pero meron ibang kaulagan po yung nagrangay Naalala ko yung anak ko, na bunso, pag nag-devotion kami, sabi niya, sino na mag-pray? Sabi namin, ikaw. Tapos nahalata niya, parang siya na yung nag-pray ng nakaraan. Ako na naman. Nag-aano siya, nag-reklamo, nag-aano siya. Kasi siya na naman daw. Ganun ba tayo? Nag-aano na. Ako na naman mag-pray. O kaya naman may nag-pray video, mayroon na namin po, ang haba naman panalangin dito. Nagreklamo tayo sa mga panalangin. Hindi tayo papansin na natin. When we are persistent in prayer, God feels our ramdam ng Diyos ang ating pong mga panalangin kapag intense na ramdam. Iparamdam talaga natin, Panginoon, seryoso yung problema ko, Panginoon. Lord, di ba pag seryoso tayo, hindi naman tayo basta malamaya yung mga natin. Kahit sa pananalita, kapag meron tayong mga argumento, kapag seryoso sa pamilya mo, gusto mong abutin sila, pero inuusig ka. Sila pa yung unang-unang nag-uusig sa'yo, maganda naman yung ginagawa mo. Pumupunta ka na sa church, hindi ka nababarkada. Pero yung mga pamilya mo, hindi ka naiintindihan. Ipanalangin mo. Yung handang yan, mawawasak yung mga kapatid. Kayong mag-asawa, lagi kayo may mga pinag-aawayan, lagi kayo may mga parang pinaghahatian, manalangin kayo at matitibag yan ng mga kapatid. Sa lahat, maging sa iglesia. Ang iglesia nakaharap sa mga problema. May mga pinagtatalunan tayo. Ipanalangin natin, tibag yan mga kapatid. May mga umuusik sa atin dito, ipanalangin natin mga kapatid, tibag yan. At hindi lang po, natitibag yan sa isang araw. Kailangan maging consistent tayo sa panalangin. Kung meron po kayo mga pananalangin, ituloy niyo po yan mga kapatid. Ituloy niyo yan. Kaya nawawasak sa pader na nagpapahirap sa atin. Minsan may gusto tayong abutin ng mga tao, pero may mga nahihirapan tayo, hindi ako masoko. Bagyan mga kapatid sa panalangin. Strong mo. Sa personal, sa pamilya, sa iglesia, sa trabaho mo. Kahit sa trabaho mo, di ba? Nahihirapan ka. May mahirap kang pakisamahan. Panalangin mo. Ibagyan mo. Kailangan na maging consistent po tayo. Naalala yung kwento nung Jericho, yung Jericho Wall, nung si Joshua na una, pinalitan niya na si Moises, mga kapatid. Nilibot nila yung wall ng Jericho, 7 beses. Tapos sa 7 beses, tumibot pa sila ng 7. Pagkatapos, iniba nila yung pamuli. Anong nangyari? Bumagsak yung pader. Bumagsak because of consistency. Naging consistent sila doon sa utos ng Panginoon. Itong gagawin nyo, lilibutin nyo yan, 7 pieces, tapos sa huli, 7 beses mo na nililibutin, tapos wapat na nililibutin ulit, wasak yan. Ano na yan? Consistency. Ganun din po sa panalangin. Consistent. May mga pader po kasi, di ba? Minsan may mga tao na mahirap kausapin. Meron yung pader mga kapatid. Hindi ka makapag-share sa pamilya mo. Mag-share ka pala ng para tungkol kay Lord, nagtatawanan ka na. Pader yan.
hindi tayo naunawaan. Mawawasak po yan mga kapatid. Ang sekreto, consistency, persistent. Amen? Okay, number 3. Number 3 and the last, when we are persistent in prayer, God shows His power. Ang ibig lang naman sabihin po nito mga kapatid, ang Diyos sumasagot sa panalangin natin. Kapag tayo ay babad sa panalangin, dadalhin tayo ng Diyos kung saan mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin natin. Nakuha na natin yung atensyon ng Panginoon. Natibag na natin yung pader. It's time na mararanasan ng blessing ni Lord ang sagot sa inyong mga panalangin. Kaya proseso po talaga ang pagsagot sa panalangin. May proseso. Huwag tayo pong mainip. Ang persistent kasing salita ay hindi talaga pwede sa mga mahihinip. Kapag nahihinip tayo mga kapatid, hindi tayo bagay dito mga kapatid. Kaya kung gusto mong maabot mga pangarap mo sa buhay, nilalapit mo sa Panginoon, maging persistent po tayo. Pangatlo, sagot sa panalangin. Andiyan ang sagot ng panalangin. Andiyan ang kapangyarihan ng Diyos, mararanasan mo. Ano nangyari po doon sa babaeng bata? Ito kasi yung bida natin, yung babaeng bata. Sinagot yung panalangin. Sinagot yung panalangin. Sabi ng Koko, sige nga, sagutin ko na yung panalangin. Sasagutin ko na yung panalangin mo. Gagawin ko na yung katarungan. Balik ng balikan kasi baka may iska ko. Parang galit pa rin yung hukom, pero nakamtan ng babaeng bata yung sagot sa kanya. Ganun din po sa ating mga buhay. Mararanasan din po natin ang sagot ng sa ating mga panalangin. Maraming testimony po sa Bible. Sa Gawa 12. Sa Gawa 12 o 17, may panibagong pag-uusig po sa mga apostol sa pamamagitan ni Pedro. Ano nangyari po doon? Si Santiago na kapatid ni Juan, pinapugutan ng ulo. Si Pedro ay kinulong. Sa verse 5 ng Gawa 12, yung iglesia, taimtim na nanalangin mga kapatid. Siguro overnight prayer yun, ginawa natin mag-overnight prayer tayo. Taimtim talaga, intense silang manalangin. Ano bang nangyari? Nakalaya po si Pedro. Nagulat si Pedro. Kala niya nananaginip lang siya kasi mayroong pinadala si Lord na anghel. Pedro, gising. Yung mga gapos sa kanya natanggal. Nakalakad siya doon sa mga pinto, may namang bantay. Pagdating paglabas doon, pagtanto niya, hindi pala ako nananaginip. Pumigas pala ang Diyos. Kaya pumunta siya doon sa iglesia na nanalangin. Tok-tok siya, nagtok-tok sa pinto. Ako ito. Hindi sila mapapaniwala mga kapatid. Pero dahil sa matayting lang pananalangin, kumilos po ang Panginoon. Magugulat po tayo kapag tayo po ay tuloy-tuloy sa Panginoon. Magugulat ka. Mararanasan mo ang sagot sa mga dalangin. Mag-bless ka. Alam niyo po ba ang iglesia nito? Bago po ako umalis dito mga kapatid, isa ako sa kasama ng nanalangin. At patuloy ko po itong pinanalangin kahit wala po ako dito. Dito mismo po sa kinakatayuan ng mga kapatid, buron pa ito. Ano pa ito? Tawag yan, madamo. Dito mismo sa kinakatayuan ng mga kapatid, dito po kami nanalangin. Pinalangin namin ang lugar na ito, pinalangin namin ang iglesia, pinalangin namin ang itong building na ito mga kapatid. Pero tingnan niyo mga kapatid, may imposible ba sa Panginoon? Ngayon, tingnan naman yung iglesia natin. Makikita mo talaga kapag consistent ka ba sa panalangin, nakikilos sa Diyos. Hindi ito bibigyan ng Panginoon. Doon, bagamat tumatagal mga kapatid, di ba meron tayong tinatawag na sagot sa panalangin? Yes, no, yung isa, wait, di ba? Yes, no, wait. Pero ako dalawa lang kasi ang iniisip kong sagot ng Panginoon, yes or no. Pag hindi talaga kalooban ng Lord, no. Pero pag kalooban ng Lord, yes, pero maghihintay ka.
Kasi, kumbaga, niluluto pa ni Lord eh. Ibinibigay sa tamang panahon. Tamang panahon. Kaya po, nabibless po ako kapag gumanda dito. Na-inspired ako. Kapag nakikita ko po ang aming na ito, bunga ng panalangin, parang na-inspired ako mga kapatid magpatuloy sa panalangin. Kasi meron din pa akong barsi, hanggang ngayon wala pa kami regression dito doon. So, ano lang, parang, yan, shade house, doon lang kami na people, paminsan pa, okay, paano ginamit mong may-ari kasi hindi naman namin kontrolado. Anong kami kung saan. Yan po yung ano namin. Pero hindi kami sumusuko ni Sister V. Sister V kasi ang kapatid ko sa order ko po sa kapag nakikita ko po ito, parang nabibigyan ako ng kalakasan. Manalangin. Kasi ito po ay bunga din po ng panalangin. Bunga din po ng panalangin. Tingnan niyo po na makikita natin kung paano kumilos ang ating Panginoon. Amen ba? Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinapabayaan. Persistent prayer is an exercise of our faith. Tandaan niyo po yan. Kung meron ka na ngayon na ilulod sa Panginoon, ilulod mo pa yan. Hanggang sa mapunit ang pantalon mo. Yun ang gusto ng Lord. Totally dependent tayo. Do alam naman ng Panginoon ang ating mga hinihiling, pero ewan ko ba kung anong tuwagan na gusto ng Panginoon na lagi tayo sabi ko nakahandig sa Kanya. Gusto yun ng Panginoon. Huwag niyang isipin, baka mukhang okay na yata ako sa panalangin, kaya hindi ako sinasagot ni Lord. Huwag mas total dependent ka kay Lord, natutuwa ang Panginoon. Naaaraw, di ba? Naaaraw yung atensyon. So ulitin po natin, sa ating po mga pananalangin, atensyon ni Lord. Kailangan mapasal natin yung atensyon ng Panginoon. Gibain natin ang battery, mga kapatid. At pangatlo, mararanasan mo ang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, hinahamon ko kayo. Kung meron kayong mga suliranin sa buhay niyo, personal, sa pamilya, sa iglesia, iluhod natin sa ating Panginoon. Ang relasyon natin sa Panginoon ay kasing lapit ng isang panalangin. Iluhod natin ang kung ang iglesia, mayroong mga pananalangin, tindihan pa natin po ang pananalangin. Kung naniniwala tayo sa ating po mga pananalangin, kikilos ang Diyos, gawin natin. Kasi dito kikilos ang Diyos. Kapag consistent po tayo, makikita mo na lang, mayroong mga relasyon na nawasak, pero ngayon, kulang. Meron kang kaibigan na hindi mo madala-dala sa Panginoon, pero ngayon, katabi mo na iglesia. Yung asawa mo, hindi mo madala-dala sa Panginoon, pero ngayon kasama mo na sa iglesia. Gugulatin ka ni Lord sa kanyang mga sagot sa iyong panalangin. Pag ikaw ay consistent. Sa Diyos po ang papuri, palapakan natin ang Panginoon. Sa mga pinulong sa panalangin, para po ng mga kapatid, let's pray. Nagpasalamat tayo sa kapulihan ng Panginoon. Tayo po lahat ay magsitayo. Lord, pinupuri ka namin pinasasalamatan. Salamat Panginoon sa iyong mayayamang salita na patuloy na naghamon po sa amin tungkol sa pananalangin. Salamat Panginoon, kapagkat hindi mo nga kami Panginoon binibigo. Laging ang iyong mayamang mga kamay ay laging nakasalo sa aming Panginoon. Hindi mo kami Panginoon binibigo. Lagi kang andyan sa mga daig namin Panginoon at mga hindi namin Panginoon. Ang iyong pagtulong ay nararanasan namin Panginoon. Salamat muli sa pagpapaalala Panginoon na ang panalangin ay isa palang pribilehiyo Panginoon at dapat maging consistent kami sa pananalangin Panginoon sapagkat ito ang iyong kalooban. Tulungan mo kami Panginoon na patuloy na lumalim sa iyo o Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng napakalapit na relasyon sa iyo, Panginoon. Pagpalain po ang iglesia nito, Panginoon, na patuloy na umaasa sa iyo. Nawa, ang kanilang
isang mabawang samyo sa iyong banal na harapan. At tugunin mo, O Diyos, ang kanila pong mga hinaing, mga naisin, Panginoon, para sa iglesia nito. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalaan tayo.